So, hello, good afternoon. Kakauwi ko lang. Gagawa lang ako ng video dito. Papakita ko lang yung mga upgrades ko sa aking Fazio. Wala lang, share ko lang. Para magkaroon din ng idea yung iba kung anong upgrades yung pwede sa kanila. Lalo sa mga naka pearl white katulad sa akin. So, wala namang, konti lang naman yung major. I mean yung na upgrade dito. Mostly puro ka-ek-ekan na lang to. Mga kaartehan upgrade lang. So yan, walk around muna tayo. So ito yung harapan. Ayan. Ito yung sa kaliwa. And ito naman yung sa likod. At ito yung sa kanan. Yan. So lahat naman ng to nababanggitin ko, ilalagay ko na lang sa description yung mga link. Mostly kasi yung iba dito Shopee. Konti lang yun sa shop talaga na ano. So, nakaunang in-upgrade ko dito talaga sa motor na to is yung CNC bolts. Mga naka CNC yan lahat. CNC, pati itong bar end CNC. Next, ang in-upgrade ko is mud flap. Ito. Yung pula na yan. Para sa dumi. Hindi masyadong dudumihan yung makina. Sunod, itong carpet. Sa Shopee to. Basta lahat ng to nasa description na lang yung link. So, itong carpet. Fazio kulay brown. Common na ina-upgrade sa gantong motor. Syempre, yung side mirror. Kasi ang stock ng Fazio is yung parang ordinary yung side mirror lang ng Mio. Original Yamaha to. Sa Fino. Ito yung ginagamit nila sa Fino na side mirror. So, kasya siya sa Fazio. Yung handle grip. Sa Fino rin to. Kasya siya sa Fazio. Essential. Syempre, phone holder. Moto Wolf V3. Ito, bottle holder. So may kwento to, kaya bumili ako nito kasi si Lablab mahilig mag milk tea. Puta na edad. Mahilig siya mag milk tea, yan, kape, dyan nilalagay. Kasya naman. Pero may mas maganda dito, mas malaki kasya yung malalaking ano. Medyo pricing nga lang. Sunod, ito yung major upgrade kahit pa paano. Itong bag and bracket sa likod. So itong bag, price ito, nasa 3,000. Pero may mas malaki pa dito, extra large. Ayaw nila blab na kasi mukha daw ako magde-deliver. So ito lang, yung tama lang. Pero kasya naman dito yung half face helmet kahit pa paano. Sa ano pala to, hindi sa Shopee to, sa TSM, The Sample Maker sa May Baras, Rizal. Pero alam ko may Shopee rin sila. Lagay ko na lang yung link. So ito pala pag binili nyo, kaya na ito light rain lang. Pero pag heavy rain, papasukin na siya ng tubig. May freebies sila. Pag bumili kayo nito, may freebies sila na parang pang cover nito. Ako, mapilit ako Tiis pogi ako So, di ko ginagamit yun hassle kasi ilalagay mo, barin mo. Ayan, pag naulan. So, ang ginawa ko na lang, so pag kunyari heavy rain, kasi pag nag-heavy rain, nagmo-moist na yung tubig dito, pumapasok. Ang ginawa ko na lang is, nilagyan ko nito, plastic. So, kahit mag-moist siya, tapos may gamit ako dyan, hindi mababasa. Yun, tiis gwapo lang. Hindi nyo lagyan ng padlock dito. Ay, nilagyan ko pala siya ng alarm. Ito alarm sa Shopee to. Lagay ko na lang din yung link. Pang mga bike to, alam ko Kaya para pag may kunyari bumubukas nitong bag ko, mag-alarm. So, ang pinaka-pricey dito is itong bracket na to. Stainless siya. Nabili namin kay TSM sa shop nila mismo. Dinayo namin kasi to, pati itong bag. 4,800 to, di ako nagkakamali. Buti na lang hati kami nila vlog. Ito, tsaka to. Ito, aftermarket na tong foam rest na to. Kasi yung kasama na itong foam rest ng bracket, nalaglag sa hindi ko malamang dahilan. So ito iba na to. Ang ginawa ko nung bumili na ako na itong foam, pinataasan ko siya. Kasi yung stock ng bracket na to, hanggang dito yung lang yung sandalan. So ako pinaangat ko lang siya. Next is upuan. Ito hindi to sa Shopee. Sa shop ko to. Pinagawa ko to sa shop. Sa mga nagle-leather something shit. Sa may Pampanga. Around 700 to. Pinatong lang din to, andyan pa rin yung stock na upuan. Yung stitches niya, di ko alam na VIP pala tawag dito. Naganda lang kasi baka lalong lalambot yung upuan pag ganito yung stitches Pero wala naman nangyari. Siyempre, ang pinaka-importanting upgrade dito, yung MDL. Ito, MDL. Nasa may tinidor. Ang MDL ko is Senlo X1 Plus. Kung makikita nyo sa rides natin ng Kabyang, ganun kalakas yung Senlo. Pinalagyan ko lang siya ng passing light. Pero yung busina ko stock pa rin. Gusto ko cute kasi cute yung motor ko. So yung passing light niya, ilaw lang, walang busina. Hindi ko rin siya sinabay sa busina. Hindi kasi ako pala busina, pala ilaw lang. Sunod, ito, bracket. Ito, 3,000 pagkakalam ko. Hindi rin sa Shopee to. Kay Mr. Ben Stainless Steel Works sa may QC. Doon ko siya binili. Stainless yan. Pros muna tayo. Ang pros nito is,
hindi ka magbubutas ng fairings. So may mga bracket yan sa loob. Yan. May bracket siya dyan, may bracket din siya dito. Yun yung maganda doon, hindi ka magbubutas ng fairings. Kasi yung mga nasa Shopee, butas fairings yan, yung mga nakikita nyo sa Shopee na bracket. Ang cons nito, madami. Pag may MDL ka doon, sa may tinidor, sa ilalim dito, tapos bumili ka ng bracket na to, kailangan mo siyang ilabas yung MDL mo. Ilalagay mo siya dito. Yun lang, 'di ba? So ako, tiis pogi din. Ayokong ilabas yung MDL ko kasi nga classic yung motor mo, tapos may nakalabas na ilaw sa labas, 'di ba? Pangit naman. So, yun, hassle din kasi nga pinaano ko pa to, pina-welding kasi mahaba to. Natatamaan niya yung bulb ng MDL ko at pati yung buga ng ilaw natatamaan, natatak. Pina-welding ko to. Pinaiklian ko. Yun, okay naman. Kung makikita nyo sa rides natin ng Kibyang, may buga naman na malakas pa rin naman. Hindi rin kasi advisable sa mga may MDL din talaga tong bracket. Yan lang talaga yung pinaka-cons nito. Kasi kahit ilagay mo dito yung MDL, pumapagpag yan. Kumbaga yung ilaw mo mabibrate. Wala, pangit talaga. Ang ganda sana eh. Tapos di ka pa magbubutas ng fairings. So, sunod is mga garnish. Ito, silver garnish. Original to, Yamaha. Medyo pricey. Ito naman, umorder ako sa Shopee nito. Huwag na kayong umorder sa kanya. Kasi ang in-order ko, chrome. Binigay niya silver. Visit, diba? Alam mo yung pagkainis mo, mapapalitan na lang ng understanding eh. Kasi, kung isosoli ko pa to, galing pang Indonesia to eh. Ang hassle pa. Inintindi ko na lang. Baka mamaya nagkamali lang siya ng lagay. Alam mo yun? Pero nakaka-visit talaga eh. Chrome order ko, binigay silver eh. Sarang pagsabi ng masasamang words. Pero yun, okay na yan. Tinanggap ko na lang yan. Bumagay din naman eh. So yung sa likod naman na garnish, ito. Hindi to original Yamaha. Tinipid ko na yan dito sa likod. 300 lang to, dalawa. Kulay puti na. Sunod is, ito, front garnish. Ayan, chrome yan, chrome. Ito kasi, pinapinturahan ko na to. Kulay white. Diba dati black to? Diba? Ganda tingnan. All white. Ito na, puro kaartehan na sunod. Like mga sticker and some shit. So ito, sa may tambucho. Sticker lang yan. Nabibili. Ayoko kasi nung ano, yung parang shield talaga yung ito papalitan. Ayoko eh. Mas natripan ko tong sticker lang. So ito, fan cover. Umiikot yan pag nakabukas yung makina at pinipit mo yung silinyador. Maraming kulay niyan. Tingnan nyo na lang. Tinanggal ko yung sticker nito. Nalit ko tong garni. Emblem. Fatso. Tapos classy. So, classy, Fatso. Magkabilaan yan. And then, Yamaha emblem. Diyan ko lang nilagay. Kaya nilagyan ko ng Yamaha yan kasi may mga nagtatanong lagi kung anong motor daw ba to. Inisip nila Honda, ganyan. So, yan. Nilagyan ko na para pag may nagtanong. Sa likod din, nilagyan ko ng sticker classic. Tapos, emblem ng Yamaha para wala na nagtatanong. And, sticker na Lego. Ayan, kaikikan lang. And dito pala, yung ignition nilagyan ko rin ng sticker yan. Iwas gasgas. Mga ito pala, mga reflective light tawag dyan. Bubutas din ng fairings yan. Pero ang ginawa ko na lang, double-sided tape na lang. Okay naman, di naman nalalaglag. Ilang ban ko na rin gamit. Kahit malubak ako, okay naman siya. DIY lang. Ayoko na bubutas ng fairings eh. Ayan, magkabilaan yan. Ayan, reflective sticker dalawa sa likod din. Lang yan. Double-sided tape lang yan. Bili lang kayo ng 3mm na double-sided. Kung ayaw nyo magbutas ng fairings kasi binubutasan yung fairings niyan. So next, major upgrade. Siyempre, itong shock. Alam nyo na yan, YSSK Euro. Regalo sa akin nila Blab. And sticker dito, Lego. Kung keke ka na lang, old school, sticker. So, sa loob, ito lang, yung organizer lang. So, ito, bubutas ka na naman dyan. Kasi pag binili mo to, may dalawang tornilyong kasama yan. Bubutasan mo yan. So, ako ayoko magbutas nga ng fairings. Double-sided tape ulit yan. Dito, naka-double-sided. Pati dito. Tapos, yung pinakatali niya, inipit ko na lang dito sa may Allen wrench. Naka-dual contact na rin pala to. Ayan, pina-dual contact ko kay Sir DJ Brian Works. So, ayan. Pag nag-signal ka, magdidilaw. Tapos, pag hindi ka na nag-signal, magiging pula ulit siya. Wala lang, trip ko lang. Pero pwede mong isabay sa preno. Kumbaga, iilaw lang yung mga pula na yan pag pumreno ka. Pero ako, mas gusto ko siya daily running light eh. Kanya-kanya trip yan, huwag nyo na akong judge. So, sunod is yung etong alarm. Kay DJ Brian Works ko rin to pinalagay. 2-way alarm siya. So, mag-a-alarm yung pag nilak mo. Pag may gumalaw na motor mo, mag-a-alarm yung pinaka-remote mo. So, pag nasa mall ka, kunyari naka-park yan, may gumalaw, malalaman mo kasi nga, babibrate yung remote mo. Yan yung maganda dito. Pero ang pinaka gusto ko dito is yung kill switch niya. Kunyari, wag naman sana, 'di ba? Tinutukan ka, ganyan. Wag ka na makipagbuno. Bigay mo na yung motor mo, pati susi mo, bigay mo. Takbo ka. Pag medyo safe ka na, patayin mo dito sa remote mo yung makina. Double click mo lang pala 'to. Yan, mag-a-alarm siya, tapos di natatakbo. Kahit susian nila yan, hindi na nila mapapatakbo yan. Tapos nag-a-alarm yan. So, kung option na lang nila, itutulak nila yan. Itutulak nila na nag-a-alarm. Sunod pala, itong mugs.
Ang bala ko talaga sa mugs is yung boomerang seat ba yun, na CNC. Yun yung gusto ko, pero ang dami kong nakitang review na hindi nga daw maganda yun, madaling mabengkong, ganyan. Pero syempre, depende daw sa gumagamit. Halo-halo yung opinion, bukod sa pricey siya. Ay, nagtitipid tayo. Iisip ko na lang, ito na lang, yung stock ko, papa-powder coating ko na lang. So yan, pinapowder coating ko siya. Kulay chrome ang gusto ko, pero nahirapan ako maghanap sa mga shop na chrome. Ang ano talaga nila, silver lang. So yan, silver na lang talaga. Bumagay naman, bagay naman siya, garnish ko silver. Okay din naman, pero mas gusto ko chrome. Wala lang talagang chrome. Ito kasing stock ng Fatso, tested ko na talaga to. Kahit sabihin may malalalim pa na lubak na daanan ko na dyan, may angkas pa ako. Nalubak nga kami one time, talagang alog dito, natanggal cellphone ko dito. Sobrang lalim na mga lubak na daanan na yan, pero hindi siya nabengkong. Kaya, ayun, nag-decide na lang talaga papinturahan ko na lang yung stock. Ay, ito pala, yung likuran. Pinapinturahan ko rin ng white. Para maganda siya tingnan, white. Hindi, di ba dati black yan? Wala na masyadong upgrades, yun lang. Ay, ito pala. Nakalimutan ko to. Transparent na visor. Ayoko kasi nung yung alam mo yun, yung malaking windshield dito, yung nakikita nyo. Maganda tingnan, classic, pero sabi nagsasabi, pumapagpag daw yun pag lalo pag bilis na yung takbo mo. Just syempre baka mamaya mga lawang pa. Ay, eto na lang. Ang team ko naman sa motor ko is, team color pala is white brown. O okay naman. Nagmukha naman lalong classic yung Fatso ko. Pero kanya-kanyang trip naman yan. So yun lang. Lilo muna tayo sa biyahe-biyahe. At nagpapagaling pa ako. So may plan nga tayo. Share din kayo na yung mga suggestion nyo na upgrades. Para bigayan tayo idea. Yun lang. Thank you. Stay classic. Peace.